to Self-Made Pinoy. Yan po, magandang araw po at ito po ay isang reaction at isang analysis paano niya ginawa. Napakagandang video ito at simulan na po natin. Ano nga ba ang pinagkaiba ng pagiging mahirap at mayaman? Ito ba ay nakabase sa sipag at tiyaga ng isang tao? Sa kinalakihang estado ng buhay o sa pinagmulan ng pamilya? Well, ngayon pa lamang ay sinasabi ko na sa iyo na hindi ang sagot sa lahat ng tanong na yan. Dahil ang pinagkaiba ng mahirap at mayaman ay hindi nakabase sa kung gaano siya kasipag, sa kung gaano kayaman ng pamilya na kanyang pinagmulan, at sa kung ano ang kasanayan niyang pamumuhay. Sa katunayan, maraming Pilipino o mga Grabe, no? May sinabi siya rito, no? Yung pagyaman daw, hindi base sa sipag at tiyaga. Ako naniniwala dyan eh. Hindi base sa sipag at tiyaga. Bakit? Kasi, tingnan mo, yung teacher ba masipag? Na tiyaga? Ay, naku po, sobrang tiyaga ng teacher. Pati yung trabaho, inuuwi sa bahay. O yung tinatawag na security guard, masipag, matyaga. Oo naman, nagguardia ako dati, 12 oras eh. Minsan 24 pa. Diba? Napatunayan natin, hindi sapat yung sipag at tiyaga para ikaw ay maging mayaman o mahirap. Yung pinagmulan ng pamilya, tandaan natin, okay, given talaga, pag mayaman pamilya mo, mayaman ka rin. Pero it does not follow na pag mayaman ka ngayon, mayaman din pamilya mo. Meron po mga self-made millionaire. Marami po yan. Meron naman, kinalakiang estado ng buhay. Yan yung tinatawag na, halimbawa, yung tinatawag na estado, mayaman nga yung kinalalagyan mo. Yung halimbawa, katulad nga yun sa pamilya rin, yung pinagmulan ng pamilya, yung estado ng buhay mo. Sa ngayon, lumaki kang mayaman. Ay, hindi po rin batayan yun. Kaya eto, malalaman natin doon sa video kung ano yung mga tinatawag na batayan. at sa kung ano ang kasanayan niyang pamumuhay. Sa katunayan, maraming Pilipino umangat sa buhay dahil sa kakaibang mindset na mayroon sila. Tulad na lamang Ayan, may kakaibang mindset. Pakinggan uli natin. na Manny Villar, Isko Moreno at Manny Pacquiao. Ang mga taong yan ang living testament na kaya mong yumaman kahit gaano pa kahirap ang pamumuhay na kinahaharap nyo noon. Yan. Ito yung sinasabi na living testament. Si Manny Villar, di ba? Sabi niya nga, tumakbong presidente yan. May kanta pa nga yan eh. O, naranasan mo na bang lumangoy sa dagat ng basura? Biruin mo. Si Isko Moreno, kumakain ng pagpag. Si Manny Pacquiao, sobrang hirap. Kumakain 2 beses lang isang araw. Tapos puro kangkong. Pero napatunayan gano'n man kahirap, pwedeng yumaman. Kaya panoorin ulit natin. Kahit gaano pa kahirap ang pamumuhay na kinahaharap nyo noon. Ang tanong, ano nga ba ang totoong pinagkaiba ng mahirap at mayaman? Ano? At yan ang alamin natin sa video na to. Kaya kung ready ka na, let's go! Ready na. Salamat sa video. Number 1, rich people believes money makes money. Habang ang mga mahihirap naman ay naniniwalang yayaman ka lamang kung ikaw'y magtatrabaho. Sa mindset Ayan, rich money, yung ibig sabihin, yung mayayaman, naniniwala silang rich believes money makes money. Wow, ang ganda. At poor people believes na yayaman ka lang kung ikaw ay magtatrabaho. Tingnan nga natin kung totoo. na ito, naniniwala ang mayayaman na kahit hindi ka magtrabaho ng 9 to 5, kaya mong kumita ng pera. With the right knowledge and right skill set, kaya mong mag-invest, kumita online o magnegosyo without sacrificing your whole day. Marami kasi sa atin ang naniniwala na yayaman ka lamang kung ikaw ay may trabaho. Not knowing na kailangan mong gumising ng 5 AM at umuwi ng 8 PM just to make a living. Although trabaho din naman at madaming oras ang kailangan mo kung magninegosyo ka at wala sa corporate world. Ang pinagkaiba lang is ikaw ang may kontrol ng kikitain mo at hindi ka nakabase sa ipapasahod ng boss mo. Ganito ang mindset ng mga mayayaman. Wow, napaka well explained. Ibig sabihin, pag mayaman ka, mag-isip, mayaman ka rin, laban sa mahirap, ang basihan mo talaga, negosyo. Kasi sa negosyo, hawak mo oras mo. Oo, gumagamit ka rin ng oras. Minsan, lampas pa sa 8 oras negosyo mo. Gagawin mo talaga hands-on. Pero yung negosyo mo, lumalaki. Mas mabilis yung pasok ng income. Hindi katulad dito sa pagiging empleyado, hindi mo hawak oras mo. Papasok ka ng ayon sa oras ng pasok mo. Kung yan man ay 8 to 5 o 7 to 5. At ang mabigat dito, nakapix yung income mo. Na lumalaki lang siya pag
nagdadagdag ka ng trabaho at wala pa akong nakitang empleyadong yumaman. Yan. Dahil para sa kanila, kailangan lang natin maniwala na ang pera mo ay kayang dumoble. As long as willing ka to do things in a different way. And willing ka na mag-sacrifice and lumabas sa kinagisnan mong comfort zone. Dahil walang nag-grow at walang umasenso sa buhay ang nanatili sa kulungan na yan. Ay, grabe. Ang tindi na, balikan natin yun, ha? Sabi, sa pagiging isip mayaman, yung kung paano mag-isip mayaman, willing ka to do the things in a different way. Willing ka sa tinatawag na change, willing ka sa pagbabago, willing ka dun sa makinig at laging mag-isip ng mga bagong strategy. Hindi katulad sa mahirap, ang pag-iisip niya nakakulong na lang dun sa comfort zone niya. Yung pagpasok niya, pumasok siya, sigurado pag-uwi may sweldo. Yung comfort zone na yun, na nasanay na siya, nasanay at madaling-madali sa kanya yung ginagawa niya actually mahirap, nadadalian na siya doon. At yun ang kumukulong sa kanya. Grabe, no? Sa buhay ang nanatili sa kulungan na yan. Number 2, ang mayayaman ay nakafocus sa needs, while ang mga mahihirap naman ay nakafocus lang sa wants. Marami sa ating mga Pilipino na wala pang payday ay nakaabang na agad ang mga bayarin. Ito ay dahil mahilig tayong mangutang at bumili ng kung ano-ano kahit hindi yun naman kailangan. Kaya pagdating ng sahod, bukod sa bills na kailangan bayaran, wala lang natitira para sa mga savings. But why not try what rich people do? Mag-focus lang sa needs, in that way bibilhin mo lamang kung ano yung kailangan mo, hindi yung kung ano-ano yung gusto mo lang. Tandaan, kapag nakafocus ka sa needs, bibilhin mo lamang yung mga bagay na kailangan mo to survive. Hindi yung mga bagay na kaya mo namang mabuhay kahit wala ito. Ang isang magandang technique para maiwasan ito is, kapag may gusto kang bilhin, maghintay or palipasin mo muna ng ilang araw bago ito bilhin. Balik. Ayan, ha. Ang ganda ng sinabi. Yung sa isip ng mayaman, ang focus niya, yung needs niya lang, hindi yung wants. Kasi pag sinabing needs, pangangailangan mo talaga, katulad ng pagkain, bahay, yung medical, health, yan ang needs. Hindi katulad ng masamay hirap, ang focus nila yung wants. Ang bagong cellphone, bagong laptop, bagong damit, minsan branded pa kaysa sa mayaman. Ang dapat nating fokusan yung needs natin. Needs na makakatulong sa ating pamumuhay at makakatulong doon sa tinatawag na negosyo mo. Hindi katulad sa pag mahirap ka, ang focus mo yung wants, wala naman sa'yo, hindi mo kaya, gustong-gusto mo. Hindi na yan needs, gastos yan. Ang ganda. Bagay na kaya mo namang mabuhay kahit wala ito. Ang isang magandang technique para maiwasan ito is, kapag may gusto kang bilhin, maghintay or palipasin mo muna ng ilang araw bago ito bilhin. At sa time na dinilay mo ang pagbili, doon ka magkakaroon ng realization kung kailangan mo ba talaga ang bagay na yon or dahil nadala ka lang sa bugso ng damdamin mo. Alam mo ba kung bakit sa mga mall is 3-day sale lang palagi? Marketing strategy nila yan para magkaroon ng sense of urgency ang mga tao, para hindi na sila bigyan ng mahabang time para mag-isip. Matalino ang mga negosyanteng yan, kaya dapat mas matalino ka. Grabe. Number 3, rich people thinks long term, while poor people likes instant gratification. Ang mga mayayaman o mga taong gustong yumaman ay nag-iisip not just for the present, but also for the future. This is especially true sa mga taong mahilig mag-invest, mag-ipon, at hindi nagpapadala sa mga impulsive buying. Kaya naman pag dumating ang tamang oportunidad to open a business or create a career na pwede magpayaman sa kanila, may pera sila dahil nag-ipon sila for the sake of future. On the other hand, ang mga mahihirap ay mahilig sa instant gratification. Ito yung mga taong mahilig magpadala sa mga temptation o willingness na isentabi muna ang future para sa immediate benefit. Sila yung mag-iipon para ipang travel, ipang date, o ipang bili ng mga latest gadgets. Pero lahat ng iyan ay pwede mo naman gawin if you already have stable cash flow. Pero habang wala pa, much better na mag-delay gratification ka muna. Ayan, punta tayo dyan, no? Ang ganda nito, napakaganda talaga. Bakit? Rich people thinks long term. Paano yung long term? Ibig sabihin, willing silang mag-invest, mag-ipon, at no impulsive buying. Ano yung mag-invest? Yan yung negosyo. Kasi ang mahirap, pag naisip na negosyo, gusto kumikita kagad. Isang buwan pala ko lang ako nagnenegosyo, walang kita, 2 buwan, walang kita.
yun ang poor mindset. Pero pag yan tinatawag na rich mindset at pag-iisip negosyante talaga, hindi mo naman masisi mahirap, hindi naman talaga sanay magnegosyo. Sanay yan maging empleyado. Kaya nga pwede ka naman lumipat mula empleyado, hindi masamang empleyado, maganda nga empleyado, gawin mong stepping stone yon para magkaroon ka ng negosyo. Kasi ang negosyo, walang overnight success. Kaya sila talaga yung willing na magdaan sa tinatawag na proseso. Kaya napakaganda talaga. Then dito, for people like instant gratification, gusto nila kita agad. Pag sila may ginawa, gusto may resulta kagad. Pag nagnegosyo, gusto meron kagad kita. Kaya karaniwan dito sa mga nag-iisip ng ganito, yung mahihirap mag-isip ng ganito, yung isip mahirap, madaling sumuko. At gusto nila yung gratification. Ang ibig sabihin ng gratification, yung natanggap mo agad, instant. Walang ganon. Dapat dumadaan ka sa proseso. Napakaganda. Much better na mag-delay gratification ka muna. Ang pagkakaroon kasi ng instant gratification ay hindi makakatulong sa pag-asenso mo, lalo na kung wala ka talagang naitatabing pera just to socialize. Anong mas gusto mo? Fulfill happiness in once today or fulfill happiness for the rest of your life? Yan. Yan yung kagandahan ng tinatawag na delayed gratification. Di baling maghirap ka ngayon. Di baling magsikap ka ngayon. Di baling daanan mo yung mga rejection, yung mga obstacle. At least sa dulo nun, may long term. May fulfill happiness for the rest of your life. Magagamit mo yun sa dulo. Ibig sabihin, yung sarap, nandun sa dulo. Yung hirap nandito. O kaya gusto mo, fulfill happiness in once today. Nakuha mo kaagad yung happiness ngayon dahil gusto mo mabilisan. Pero, tingnan mo, bili ngayon for later. Di ba? Bili ngayon, pulubi later. Kaya mas mahirap na bandang dulo, doon ka maghihirap. Mas magandang ngayon palang maghirap ka para pagdating sa dulo, masagana ka na. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga upcoming videos na tulad ito. Subscribe nyo po Pwede mo rin itong i-share at mag-iwan ng comment kung anong next video na gusto mong gawin namin. Salamat. At ito'y tinatawag na Number 4, reaction. rich people takes calculated risks, while poor people never takes risks. Wow, Nakakatakot man ganda. pakinggan pero Yan, ito Rich people takes calculated risk. Mamaya papaliwanag niyan. Poor people never takes risks. Ang sa akin lang, kahit pinapaliwanag niya, nagre-react tayo at nag-e-explore ngayon at nagbibigay pa na to be specific. Hindi niya kasi kayang ipaliwanag lahat kahit alam niya. Alam niya yan, pero ang sa akin, ine-expound ko lang para mas madaling maintindihan ng mga kasama natin na hindi alam yung sinasabi niya rito na hindi niya na-expound. Actually, alam niya lahat yan. Limited lang yung time na ginawa niya. alam mo ba na ang risk ay minsan talaga may kaakibat na rewarding things? And once na na-overcome mo ito, magiging fruitful ang mga bagay na darating sa'yo. Say for example noon, hindi pa naman gaanong kasikat ang internet at may mga negosyong unwilling na mag-invest sa digital marketing strategies o bumili ng software to make the business flow smoothly. Akala kasi nila walang magandang patutunguhan ng internet at masyado itong too good to be true. Pero ngayon, yung mga businesses na natakot mag-innovate at mag-invest sa internet, kadalasan ay bagsak na, bankrupt o di kaya naman ay nalugi dahil sa hindi nila naabot ang target market nila. So if you want to be rich, don't be afraid to take risks. Never hold back. Pero Yan. Punta tayo dun, no? Yung tinatawag na calculated risk. Meron talagang panganib. Lahat naman ng bagay may panganib Ibig sabihin, risk taker. Calculated risk. Yun yung mga talagang isip pang mayaman. Pero pag ang isip mo pang mahirap, poor people, ibig sabihin yung mahirap na tao never take risk. Kasi takot nga sila, ayaw nga nilang umalis sa comfort zone nila Ayaw nilang magdagdag. Actually, kahit hindi ka naman talaga umalis sa pagiging empleyado, okay na okay maging empleyado. Ang hindi okay, tumambay ka na dyan, pwede ka namang maging negosyante at the same time. Unti-unti lang. Katulad nun sa mga internet, sa social media, lalong-lalo yung crypto. Ayan, yung F3 token natin. Nakakita ka na nga ng batayan Nakakita ka na ng batayan. Kaya, ang gagawin mo ngayon,
gagawin mo na lang yung mga natutunan dati doon sa nangyari sa Bitcoin. Maganda pag-usapan talaga. Kailangan sigurado ka na calculated ito at alam mo kung kaya mong bumangon in case na mag-fail. Yes, expect failure dahil pagdadaanan mo talaga yan kung gusto mo yumaman. Ang failure ay isang malaking factor ng success dahil dito mo makikita kung saan ka nagkamali at kung ano ba ang mga dapat mong improve sa sarili mo. Ang sabi nga ng kilalang investor at author ng librong Rich Dad Poor Dad, successful people don't fear failure, but understand that it's necessary to learn and grow from. At magsisimula ang lahat ng yan sa pag-take ng risk. Dahil kung hindi ka matututo na gawin ito, mananatili ka lang sa kung anong sitwasyon mo sa buhay ngayon at hindi mo matitik advantage ang mga oportunidad na maaaring mangyari kung ikaw ay risk taker. Wow, napakaganda. Balikan natin yon. Ibig sabihin, sa pagiging isang rich mindset at utak mahirap, yung mga pagkakamali niya, hindi niya tinitake na failure yon, kundi tinitake niya yon as learning experience. At sa pamamagitan nun, hindi siya takot mag-fail. Kaya sabi na nga ni Robert Kiyosaki, successful people don't fear failure but understand that it's necessary to learn and grow from. Kaya dito, kung gusto mo talagang magkaroon ng success sa buhay, yung old career mo, dagdagan mo ng bago. At yung mga tinatawag ng mga tao, yung mga poor mindset, na naghahangad. Tanungin mo, lahat naman yan gustong umunlad, di ba? Kagaya ngayon, magtatapos na yung 2024. Lahat gusto nila umunlad, bibili ng bilog na prutas para daw pumasok yung maraming pera. O gagawa ng mga New Year's resolution. Pero yung New Year's resolution niya, maraming taon niya nang ginagawa. Hindi niya ginagawa. Ayaw niyang mag-try ng At hindi mo bago. matitik advantage Kaya, ang mga oportunidad paano mangyayari na mababago buhay mo kung wala kang ginagawang bago? Kaya ang ibig sabihin, mag-take ka ng opportunity ngayon para may mabago sa buhay mo katulad ng ginagawa ng mayayaman. Grabe, ang gandang learnings nito. na maaaring mangyari kung ikaw ay risk taker. Number 5, rich people are always eager to learn things. Samantalang mga taong mahirap is too lazy to gain knowledge for their own success. Ay, Naniniwala grabe. Diyan naman, tingnan mo, ang ganda-ganda na to. Rich people are always eager to learn things while poor people is too lazy to gain knowledge for their own success. Bakit? Punta muna tayo sa mahirap. Pag mahirap, ang sasabihin, busy ako. Busy ako. Ayaw nang matuto. Busy ako. Busy? Paano ka naging busy? Isa lang hanap buhay mo. Paano ka naging busy na yan lang ang ginawa mo sa 8 oras? Pagising mo na madaling araw, 8 oras, uwi mo ng bahay, manonood ka ng TV, papanoorin mo, telenovela, papanoorin mo, puro na mga show na hindi nakakatulong sa pag-unlad mo. At wala ka ng panahon mag-aral para umunlad buhay mo. Kaya poor people is too lazy to gain knowledge. Hindi knowledge ang gine-gain nila. Laging entertainment. Tingnan mo mga pinapanood ng mahihirap, puro entertainment. Walang gaining ng knowledge. Ang pinapanood nila, yung mga nakakatawa, yung mga artista, mga bata pa lang nagliligawan na, yan ang pinapanood nila, puro entertainment, walang knowledge for gaining. Hindi katulad ng mayayaman, rich people are always eager to learn things. Kahit marunong na sila, willing pa rin silang matuto. Hindi katulad ng mahirap, kala mo ang tali-talino na. Hindi katulad ng tinatawag na mayayaman, kahit matalino na, willing pa rin silang madagdagan yung learnings nila. Yun ang matinding pagkakaiba. Kaya pag ikaw mahirap, mahirap din ang pag-iisip mo. ka ba na lahat ng mayayaman ay matatalino at madiskarte? Kung oo, yan ay dahil naglalaan sila ng oras para matuto. Nagbabasa sila ng mga libro about sa craft nila, nagbibigay ng oras para sa sarili, at hindi hinahayaang wala silang bagong bagay na natututunan every passing day. Isipin mo na lang yung mga mayayaman, matatalino at madidiskarte sila, di ba? Particularly dun sa mga nanggaling talaga sa hirap at dumaan sa matitinding pagsubok, sobrang bilis ng pagtakbo ng mundo ngayon. Balik tayo ron. Kaya kung hindi ka Balik tayo ron. Ang ganda nun, ang ganda. Kaya, tingnan nyo dito sabi, dun sa reaction natin dito, nagtataka ka ba bakit ang daming masipag, mahirap? Ang daming matyaga, mahirap. Kasi wala silang panahon para mag-aral at makinig ng bagong bagay. Ang lagi nilang basihan na pag nagtrabaho ka,
meron kang kita. Laging ang gamit yung sarili nila, yung power nila, yung tinatawag na physical na pagkakakitaan yan. Ibig sabihin, hindi na sila naghahanap ng iba pang pagkakakitaan other than na yung sarili nila, yung physical nilang pagkatao, yun ang gagamitin para kumita. Kaya nananatiling mahirap. Meron naman passive income. Napakaganda. Execute ang bagay na yon. Sobrang bilis ng pagtakbo ng mundo ngayon, kaya kung hindi ka makakasabay, maiiwan ka. Gain knowledge every day. Hindi lang yan pasipagan, kundi padamihan ang nalalaman. Develop skill set na pwede magpabago ng buhay mo. So tandaan mo, maging matalino ka at madiskarte. Maraming knowledge and benefits ngayon ang kayang ibigay ng internet. Bigyan mo lamang ng tiyaga at sipag at syempre oras. You'll get there. Based sa top 5 reasons na pinagkaiba ng mayayaman at mahirap, sa tingin mo, mayroon ka bang rich or poor mindset? Aabangan ko yan sa comment section. Yan yung maganda. Meron ka bang rich o poor mindset? Kaya magandang araw sa inyo. Maraming salamat dito sa ating topic. Hindi ko po pag-aari ang video at ito po ay isa doon sa tinatawag na self-made rich mindset doon sa may-ari po ito. Ayan ay self-made Pinoy. Magandang